Ang inang oso, si Baby Bear, at si Garen ay pawang nakahiga sa malapit, pagod na pagod. Sa puntong ito, hindi na sila lumalaban, mihimbing na silang natutulog, ang uri ng malalim na tulog na dumarating lamang pagkatapos ng isang malupit na labanan. Si Baby Bear ang unang kumilos. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata, tila nananaginip pa, at tumingin siya sa langit nang hindi gumagalaw. Sa itaas, lumulutang si Eileen habang dahan-dahang karga si Sejan. Mula sa lupa, sa pamamagitan ng kanyang inaantok na mga mata, ang eksena ay tila hindi totoo. Nanliit ng bahagya ang mga mata ni Baby Bear at nagtaka kung isang anghel ba ang kanyang tinitingnan. Dahil sa kaisipang iyon, bahagya siyang napangiti. Sa hindi malamang dahilan, ang makita lamang ang figurang iyon sa langit ay nagbigay sa kanya ng ginhawa, na tila magiging maayos na ang lahat ngayon. Sa kalmadong pakiramdam na iyon, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at bumalik sa pagtulog. Sa himpapawid, nakatuon ang buong pansin ni Eileen kay Sejan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha nito at tinawag ang kanyang pangalan. Ang kanyang boses ay mahina, tila nag-iingat. Bahagyang bumukas ang mga mata ni Sejan. Mukha siyang lito, na parang kagigising lang mula sa isang napakalalim na tulog, at sumagot siya ng isang mahinang tunog para lamang ipakita na narinig niya ito. Agad na humingi ng paumanhin si Eileen sa pagdating ng huli, ngunit ipinaliwanag din niya na wala ng gaanong oras. Habang sinasabi niya iyon, bigla niyang napansin ang isang kakaibang nangyayari sa sarili niyang kamay. Ang anyong tao na ginamit niya ay nagsisimula ng mawala, ang bahagi nito ay dahan-dahang bumabalik sa kanyang anyong dragon. Tiningnan niya ang kanyang kamay nang may pagkalito at pagkadismaya. Plinano niya talagang sorpresahin si Sejan sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang maayos na anyong tao kapag sa wakas ay nagkita sila, ngunit ang magic ay hindi na kumakapit. Ipinaliwanag niya na gumamit siya ng masyadong maraming mana sa pakikipaglaban sa mga kalaban kanina, kaya ang spell ng pagbabagong anyo ay nawawala na. Sa sandaling matanto niya iyon, nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Malinaw na masama ang kanyang loob na ang sandaling plinano niya ay hindi natuloy sa paraang gusto niya. Bago pa siya makatapos sa pagsasalita, itinaas ni Sejan ang isang kamay at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Lubos na nabigla si Eileen doon. Hindi niya akalain na gising na ito sapat upang makagalaw. Tiningnan siya ng tahimik ni Sejan sandali at, sa isang malambot na boses, sinabi lamang sa kanya na siya ay maganda. Sandali siyang napatigil. Pagkatapos ay dahan-dahang pumasok ang mga salita sa kanyang isip, at ang kanyang mukha ay naging mapula dahil sa pagkapahiya. Mukha siyang may sasabihin sana bilang tugon, ngunit bago pa man siya makapagsalita, muling nawala ng malay si Sejan at tuluyang naging lupaypay ang katawan. Nang makita iyon, muling tahimik na naiyak si Eileen. Humingi siya ng paumanhin muli, sa pagkakataong ito ay ipinaliliwanag na ang awtoridad na ibinigay niya rito kanina ang nagprotekta sa katawan nito mula sa pagkawasak. Ngunit nangangahulugan din ito na kailangan nitong tiisin ang lahat ng pinsalang iyon sa halip na bumagsak agad. Isang banayad na liwanag ang nagningning sa paligid nila habang nagsasalita siya ng mas malambot ngayon, tila tinitiyak sa kanya kahit na ito ay walang malay. Sinabi niya rito na kahit na maikli lamang ang kanilang pagkikita, masaya siyang sa wakas ay nakita niya ito ng personal. Pagkatapos ay sinabi niyang magkikita silang muli sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyon, yumuko siya patungo sa kanya, na malinaw na nilalayong halikan siya, ngunit ang eksena ay naputol. Sa halip, ang eksena ay lumipat sa Blue Moon na nakabitin sa langit. Sa ibang dako, si Greed ay nakatingin sa parehong buwan mula sa loob ng isang silid sa bilangguan. Hawak niya ang isang baso ng alak sa kanyang kamay, nakatitig sa labas habang dahan-dahang umiinom. Ang kanyang ekspresyon ay hindi masasabing natutuwa. Binanggit niya na ang Blue Moon ay malapit ng matapos. Ayon sa kanya, ang Red Ribbon Kingdom ay hindi naapektuhan ng impluwensya ng Blue Moon salamat sa isang malakas na magic barrier na nakapalibot sa lugar. Ang pagtatrabaho sa loob ng kaharian ay patuloy na walang hinto. Sandaling ipinakita sa eksena ang mga kuneho na walang katapusang nagtatrabaho habang ang mga baboy ramo ay nakatayo sa malapit upang bantayan sila. Pagkatapos ay casual na iniba ni Greed ang paksa. Kanina ay humingi siya ng sagot mula sa isang tao bago matapos ang Blue Moon, at ngayon ay halos tapos na ang oras na iyon.
Lumingon siya sa preso sa silid at kinausap ito, ang batang Panginoon ng Inspection Bureau, si Zirith. Mula sa tono ni Greed, tila kinukutya niya ito ng bahagya, na nagpapahiwatig na ang ama ni Zirith ay tila hindi masyadong interesado sa pagliligtas sa kanya. Si Zirith, na nakakadena at nakagapos, ay agad na nag-react. Galit niyang isinigaw ang pangalan ni Greed, malinaw na puot na puot. Sa labas ng kastilyo ni Greed, 2 bantay na baboy ramo ang nakatayo sa pagbabantay. Ang isa sa kanila ay malakas na humikab, mukhang sobrang naiinip. Nagsimula siyang magreklamo na ang Red Ribbon Kingdom ay payapa na sa loob ng maraming taon sa ilalim ng pamumuno ni Greed, kaya hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa nilang bantayan ang lugar. Sumang-ayon ang isa pang baboy ramo at sinabing mas gusto pa niyang matulog na lang. Eksaktong pagkasabi niya noon, isang boses ang tahimik na sumagot mula sa kung saan sa malapit, na nagsasabing ang kahilingang iyon ay maaaring maibigay. Ang 2 bantay ay lumingon ng may pagkalito. Pagkatapos ay nakita nila si Iona na nakatayo sa malapit habang ang kanyang wand ay nakataas na. Nang walang gaanong hirap, naghagis siya ng spell at sinabihan silang matulog na. Isang alon ng magic ang kumalat, at agad na naramdaman ng mga baboy ramo ang pagkaubos ng kanilang enerhiya. Ang isa sa kanila ay bumagsak sa kinatatayuan. Ang isa naman ay nagawang sumigaw ng may takot, tinatanong kung sino ang naroon. Bago pa siya makakilos, ang pinuno ng mga puting lobo ay biglang lumitaw sa likuran niya at nagpakawala ng isang solidong suntok diretso sa kanyang sikmura. Agad na natamba ang baboy ramo. Ngayong bagsak na ang mga bantay, kalmadong sinabi ng pinuno ng mga puting lobo sa iba na ligtas na silang lumabas. 3 ulo ang agad na sumulpot mula sa mga palumpong, si White Rabbit, si Black Rabbit, at si Theo. Lumabas sila at muling nagtipon-tipon. Lumakad si Theo sa tabi ni Iona at pinuri ang magic nito ng may malinaw na paghanga. Ngumiti si Iona nang may kapakumbabaan sa papuring iyon. Ipinaliwanag ni White Rabbit na malamang na si Zirith ay nakakulong sa ilalim ng lupa na bilangguan ng kastilyo. Binigyang diin ng Black Wolf na hindi nila alam kung ano ang hitsura ng seguridad sa loob ng kastilyo, at malamang na mahigpit ito. Sumang-ayon ang pinuno ng White Wolf at sinabing dapat silang magpatuloy ng may pag-iingat. Samantala, tahimik na sinabi ni Black Rabbit kay White Rabbit na protektahan niya ito anuman ang mangyari. Bahagyang namula ang mukha ni White Rabbit dahil doon. Pumasok ang grupo sa kastilyo at maingat na naglakad sa mga pasilyo, habang pinagmamasdan ang kanilang paligid. Tumingin sa paligid si White Rabbit na may kasamang matinding emosyon. Nagsimulang mamuo ang mga luha nang mapagtanto niya ang isang bagay. Ang lugar na ito ay kamukhang kamukha ng kastilyong nakita niya noong bata pa siya. Ang ayos at istruktura ay pareho, ngunit ang mainit na pakiramdam na natatandaan niya noon ay ganap nang nawala. Tahimik na pinanood siya ni Black Rabbit, napapansin ang kalungkutan sa kanyang ekspresyon. Sa sandaling iyon, biglang huminto sa paglalakad si Theo. May pakiramdam siya na parang may mali sa atmosfera. Senadorias ni Iona sa lahat na manatiling tahimik. Nagkomento ang pinuno ng White Wolf na para sa isang lugar na may lakas ng loob na dukutin ang anak ng chairman ng Wandering Merchant Association, ang seguridad ay tila nakakapagtakang pabaya. Sumang-ayon si Iona na may hindi tugma. Alam ang personalidad ni Greed, nahihirapan siyang maniwala na iiwan nito ang mga bagay-bagay na ganito kawalang bantay. Eksaktong sandaling iyon, matalas na gumalaw ang mga tainga ni Black Rabbit. Isang sibat ang biglang bumaril patungo sa kanila mula sa koridor. Halos wala ng oras para mag-react ang pinuno ng White Wolf, ngunit tumalon si Black Rabbit paarap at hinarangan ang atake gamit ang kanyang martilyo. Agad na naghanda ang lahat. Hiniling ni Iona na malaman kung sino ang naroon. Mula sa kadiliman ng koridor, nagsimulang humakbang palabas ang mga kakaibang figure. Mukha silang mga kalansay na nilalang na hugis kambing na may hawak na mga sibat. Ang kanilang mga katawan ay gawa sa mga buto. Bamulong ang pinuno ng White Wolf sa gulat, iniisip na baka may koneksyon sila sa isang puting dragon. Pinag-aralan silang mabuti ni Iona at pagkatapos ay may naalalang nabasa niya sa isang sinaunang dokumento. Ang mga ito ay mga Dragon Phone Soldier, mga artificial na kawal na nilikha mula sa mga buto ng dragon. Agad na iminungkahi ni Black Rabbit na sabudin sila. Naghanda rin ang pinuno ng White Wolf na lumaban, ngunit mabilis silang pinigilan ni Iona.
Ipinaliwanag niya na ang mga Dragon Phone Soldier ay hindi madaling mapagod at hindi simpleng wasakin. Dahil ang kanilang mga katawan ay gawa sa mga buto ng dragon, kahit ang magic ay may napakaliit na epekto sa kanila. Nagulat din siya na nagawa ni Greed na makakuha ng sapat na mga buto ng dragon upang makalikha ng napakarami nito, lalo na't taglay na niya ang puting dragon seal. Tinanong ni Theo kung ano ang dapat nilang gawin habang dahan-daang sumusulong ang mga kawal. Mabilis na nagdesisyon ang pinuno ng White Wolf. Sinabihan niya ang iba na iwanan ang lugar na ito sa kanya at ituloy ang paghahanap kay Greed. Nabigla ang lahat sa mungkahi na iyon. Agad na nagprotesta si Theo, sinasabing dapat silang humanap ng paraan upang makatakas ng magkakasama dahil ang pagharap sa mga bagay na iyon ng mag-isa ay imposible. Ngunit nagpumilit ang pinuno ng White Wolf na magiging maayos lang siya. Noong sumugod ang mga kawal patungo sa kanya, bigla ring tumalon ang Black Wolf sa labanan, hinihiwa ang isa sa mga kawal na buto. Kalmadong sinabi ng pinuno ng White Wolf na may pakiramdam siyang nakikialam ang Black Wolf. Ngumisi ang Black Wolf at inaming hindi siya makakatayo lang doon. Sinubukan din ni Black Rabbit na manatili at lumaban, ngunit itinulak siya ng Black Wolf palayo, dahilan upang tumalsik siya pabalik kay White Rabbit. Sinabihan niya si Black Rabbit na ito na lang ang umalis, ipinapaalala sa kanya na may iba pa siyang kailangang protektahan. Sumang-ayon si Iona at hinimok ang lahat na humanap ng ibang ruta. Ang sitwasyon ay malinaw na mas mapanganib kaysa sa inaasahan. Ang tanging tunay na opsyon ngayon ay maabot si Greed sa lalong madaling panahon. Sumakay sila sa isa pang lobo at naglakbay ng mas malalim sa loob ng kastilyo habang sumisigaw si Theo pabalik, pinapakiusapan ang dalawang lobo na huwag masugatan. Tumawag din ang isa sa mga lobo sa pinuno nito. Sinasabing manatiling ligtas. Tahimik na tumawa ang pinuno ng White Wolf sa sitwasyon, binabanggit kung gaano ito kaironiko. May panahon na nagtrabaho siya sa ilalim ni Greed, at ngayon mukhang mamamatay siya habang lumalaban dito. Agad na tinanggihan ng Black Wolf ang ideyang iyon, sinasabing wala pang nagpapasya na mamamatay siya. Hinarap ng dalawang lobo ang mga kawal at naghandang pigilan ang mga ito. Samantala, natunton ng natitirang grupo ang silid kung saan nananatili si Greed. Pinasabog nila ang pinto gamit ang isang fire spell at pumasok sa loob, handa sa labanan, habang isinisigaw ang pangalan ni Greed. Nakaupo pa rin si Greed sa loob, kalmadong nakatingin sa isang painting. Narinig niya ang pagsabog ng pinto at casual na nagsabi ng, "Kumatok." Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo at sinabing isang kagandahang asal ang kumatok bago pumasok sa silid ng ibang tao. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang dambuhalang bowl ang apoy na lumilipad ng diretsyo sa kanya. Mula sa pintuan, kalmadong nagtanong si Iona kung sapat na ba ang katok na iyon. Sa sandaling ang lahat ay nagugulat pa, biglang nabulalas ni Theo na ang lahat ay nangyari sa isang blow lamang, na tila ba sinusubukan pa niyang intindihin ang naganap. Doon ay biglang gumalaw ang mga tainga ng itim na kuneho, matalas, alerto, at ang instinct na iyon ang nagligtas sa kanila. Dahil mula sa kung saan, isang dambuhalang palako na pandigma ang lumipad ng diretsyo kina Iona at White Rabbit. Halos wala na silang oras para umiwas. Bago pa ito tumama, tumalon ang itim na kuneho, hinampas ang kanyang martilyo, at hinarang ito sa ere. Dahil sa impact, bumalik ang palako ng paikat kay Greed. Ngunit sa halip na magpanik, casual lang itong sinalo ni Greed gamit ang isang kamay, na tila ba sadyang nakatakda itong bumalik sa kanya. Pagkatapos ay nagkomento siya rito, na tila ba bahagyang nenas lang, na parang may umabala sa kanya sa halip na may umatake sa kanya. Doon ay nagsimulang mapagkanto ng iba ang sitwasyon. Napansin ni White Rabbit ang suot ni Greed at agad na nalamang may hindi tama, baluti na gawa sa mga buto ng dragon, kasama ang mga kawal na may mga pangil ng dragon. Hindi ito normal na kagamitan, hinding-hindi. Inayos din ni Iona ang kanyang sarili, naiintindihan na hindi ito magiging isang simpleng laban. Samantala, hindi nagmadali si Greed. Nagsimula siyang magsalita, nagtatanong kung bakit sa tingin nila ay dinukot niya ang anak ng chairman ng Wandering Merchant Association. Mabilis na napagdugtong ni Theo ang mga impormasyon, kapangyarihan, leverage, control sa loob ng tore, ngunit halos hindi nakikinig si Greed. Nakalubog na siya sa sarili niyang kaisipan, bumubulong tungkol sa kung paano niya inaasahan ang resultang ito,
lalo na ang pagpapadala ng isang katulad ni Iona laban sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan niya silang lahat ng maayos, at inamin sa isang diretsahang paraan na mas pabor pa ito para sa kanya. Ang mga taong itinuturing niyang pinakamagulo ay kusa pang lumapit sa kanya. Kaya sa halip na pahabain pa ang mga bagay-bagay, nagpa siya siyang tapusin na ito. Humakbang siya pasulong at umatake. Instinctive na kumilos ang itim na kuneho para hamarang, ngunit hinawakan siya ni White Rabbit at pinigilan sa huling segundo, nagbabala na masyado itong mapanganib. Si Iona ang humarap sa halip at naglabas ng isang barrier upang saluhin ang tama. Sa isang maikling sandali, gumana ito. Pagkatapos ay nagsimulang kumalat ang mga lamat dito. Makikita sa mukha ni Iona na hindi ito dapat nangyayari. Ang pagbasag ng barrier ng ganito kabilis ay hindi bahagi ng plano. Bago pa lumala ang lahat, sumugod si Theo, hinawakan si Iona, at hinayla siya palayo sa tamang oras. Sa likuran nila, hindi na maitago ni White Rabbit ang kanyang gulat. Ang isang barrier na tulad yun ay hindi dapat ibigay ng ganoon kadali. Pinilit ng lobo na magsalita. Nakilala niya ito, ang sandatang iyon, at ginagamit ito ni Greed. Hindi lamang ito malakas, ito ay isang relic. Isa sa mga top tier na sandata ng Black Tower. Ang guillotine, isang bagay na pag-aari ng matagal nang nawawalang Silver Wolf Tribe. Ito ang lalong nagpahirap sa sitwasyon. Nagtanong si Iona kung paano napunta kay Greed ang isang bagay na tulad nyon. Ngunit sumingit si Theo, sinasabing hindi muna iyon mahalaga ngayon, kailangan muna nilang mag-focus sa pagligtas sa kanilang mga sarili. At si Greed, nakatayo lang doon, nag-e-enjoy sa nangyayari. Sa parehong oras, sa malayong 99th floor, dahan-daw ang nagising si Sejan. Ang unang napansin niya ay wala na ang Blue Moon. Naroon si Batbat sa tabi niya, halatang nakahinga ng maluwag. Umupo si Sejan, nahihilo pa, hawak ang kanyang ulo habang sinusubukang alalahanin ang mga nangyari. Ipinaliwanag ni Batbat ng simple, noong lumitaw ang Blue Moon, nawala si Sejan. At, malapit sa pagtatapos nito, ibinalik siya nina Baby Bear at Garen. Agad itong ikinaalarma ni Sejan. Nagtanong siya tungkol sa sakahan, tungkol sa lahat ng iba pa. Ngunit inamin ni Batbat na hindi niya masyadong alam dahil nasa labas siya. Ang bahaging iyon ang nagpagulat kay Sejan, sa labas. Si Batbat, na medyo mayabang pa sa sarili, ay nagpaliwanag na gusto niyang makabawi kay Sejan sa kung anong paraan. Kaya lumabas siya, at may ibinalik siya. Itinaas niya ang isang pakete ng instant noodles. Napatitig lang doon si Sejan. Sa isang segundo, walang nangyari. Pagkatapos ay tila nag-short circuit ang kanyang utak habang sinusubukang i-proseso ito. Hinablot niya ang instant noodles habang inaalog ito, tinatanong kung saan niya ito nahanap. Nagpanik si Batbat, iniisip na may nagawa siyang mali, at nagmamadaling nagpaliwanag na nakakita siya ng ibang mga tao na kumakain ito sa labas at naisip niyang magugustuhan din ito ni Sejan. At doon ay tuluyang, nag-flip, si Sejan, hindi sa paraang inaasahan ni Batbat. Sa halip na magalit, naging emosyonal siya. Nagpasalamat siya rito ng buong katapatan. Pagkatapos ay tumalon agad sa mas malaking tanong, kung kayang lumabas ni Batbat, maaari ba siyang isama nito? Banayad itong tinanggihan ni Batbat. Ito ay isang kakayahan na siya lang ang mayroon. Maaari siyang magdala ng mga bagay pabalik, ngunit kung ano lang ang kaya niyang buhatin. Humanga pa rin si Sejan. Naipaliwanag din ito ang isang bagay na natatandaan niya. Ang orihinal na amo ni Batbat na si Scaram ay malamang na nakuha ang lahat ng mga kakaibang gamit mula sa labas sa parehong paraan. Ngunit hindi na ito pinag-isipan ng matagal ni Sejan. Talagang masaya lang siya, muling binubuhat si Batbat, malinaw na excited sa kahulugan nito. Si Batbat, nang makita ang reaksyong iyon, ay napangiti na rin. Eksaktong sandaling iyon, napansin ni Baby Bear si Sejan. At agad siyang sumugod dito. Bago pa makapag-react si Sejan, tinamaan siya ng isang napakalakas na yakap na halos dumurog sa kanya. Tumalsik si Batbat sa proseso, at isang system message ang nag-activate ng Unbreakable Body para lamang mapanatiling buo si Sejan. Kahit na ganoon, malinaw na nasasaktan siya. Hindi ito napansin ni Baby Bear noong una, nakahinga lang siya ng maluwag, sinasabing sobrang nag-alala siya. Si Sejan, na halos hindi na makahinga, ay nakiusap na bitawan siya, na ginawa naman nito sa huli.
Pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag si Baby Bear sa nangyari. Mukhang napalibutan sila ng mga ant noong panahon ng Blue Moon, at pagkatapos ay may lumitaw na anghel at iniligtas sila. Napahinto si Sejen doon. Sinubukan niyang mag-isip, at may malabong alaala na nagbalik, isang magandang figure, marahil ay isang anghel, ngunit malabo ito, parang isang panaginip na hindi niya ganap na matandaan. Bago pa siya makapag-isip ng malalim tungkol dito, pumasok si Garen at binati siya, halatang nakahinga ng maluwag na maayos siya. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang bagay na nahanap niya noong Blue Moon, ilang makukulay na beans mula sa isang fire ant nest. Kumuha si Sejen ng isa, curious. Inamin ni Baby Bear na mukhang masarap ang mga ito, ngunit pinigilan niya ang sarili na kainin ang mga iyon. Natawa ng kaunti si Sejen doon, tinatapik silang dalawa, tunay na nagpapasalamat na naroon sila. Pagkatapos ay nabanggit niya. Sinabi ni Sejen na kung narito lang si Eileen, malamang ay alam nito kung ano ang mga beans na ito. Eksaktong sa oras na iyon, isang system message ang lumitaw. Sumagot si Eileen. Nagulat si Sejen, agad na nagtatanong kung nasaan siya at kumusta na siya. Samantala, may mahalagang natanto si Eileen, wala itong natatandaan sa mga nangyari noong Blue Moon, kabilang ang sandaling iyon kasama siya. Ang kaisipang iyon ay sapat na para matarante siya. Sinigawan niya ito, tinawag itong, idiot, na para kay Sejen ay bigla-bigla lang. Nakatayo lang doon si Sejen, lito, sinusubukang alamin kung ano ang nagawa niyang mali. Sa panig ni Eileen, frustrated siya dahil sa pagkatalo. Nagtrabaho siya ng husto para mag-polymorph, at ngayon ay hindi na niya ito magagawa uli ng pansamantala. Si Sejen, na walang alam sa lahat ng iyon, ay nagsabi lang na masaya siyang ligtas ito. Pagkatapos ay nagpasalamat siya rito, inaasahang ito ang nagprotekta sa kanila muli. Agad itong nagpalambot sa kanya. Inabot ni Batbat kay Sejen ang kanyang straw hat, at casual na sinabi ni Sejen na babawi siya sa lahat sa pamamagitan ng pagluluto ng maraming masasarap na pagkain. Doon ay may isa pang system message na lumitaw. Isang quest, gumawa ng pinakamasarap na pagkain gamit ang mga pananim na puno ng enerhiya ng Blue Moon, para sa Tower Administrator. Walang gantimpala. Ang kabiguan ay nangangahulugan ng kamatayan. Napatitig lang doon si Sejen, halatang hindi inaasahan na aabot sa ganoon ang sitwasyon. Nagbiro siya tungkol dito sandali, ngunit pagkatapos ay bumalik ang kanyang kaisipan sa mas mahalagang bagay, sina Theo at ang iba pa. Nag-aalala siya kung ligtas ba sila. Balik sa kastilyo ni Greed, mahirap pa rin ang sitwasyon. Ang lobo ay bagsak, halos walang malay. Sinusubukan ni Theo na gisingin siya habang ginagamot naman siya ni White Rabbit. Mukhang pagod na si Iona, na pagtatanto kung gaano kalala ang sitwasyon. Baluti na nagpapawalang bisa sa magic, sandata na humihiwa sa mana, isang napakasamang kombinasyon. Si Greed naman, sa kabilang banda, ay tila kontento. Ipinaliwanag niya na pinaghandaan niya ito ng maigi. Pagkatapos, sa isang casual na paraan, hinarap niya si White Rabbit at nag-propose rito, sinasabing dapat nilang muling itayo ang Red Ribbon Kingdom ng magkasama. Hindi man lang pinansin ng kuneho ang ideya, tiningnan lang niya ito ng malamig habang patuloy na ginagamot ang lobo. Doon ay may isang malakas na boses na pumutol sa lahat. May tumatawag sa kanya, lumingon si Greed, at agad na tinamaan ng martilyo ng itim na kuneho. Hinarang niya ito, ngunit sa pagkakataong ito ay kailangan na niyang maghanda ng husto. Hindi tumigil doon ang itim na kuneho. Patuloy siyang umatake, itinutulak si Greed pabalik ng paunti-unti, hayagang tinatanggihan ang ideya na pakakasalan nito ang prinsesa. Ang mga atake ay mabilis, mabigat, at walang humpay na sapat para mapansin na ni Greed. Sa unang pagkakataon, nagtanong siya kung sino ito. Sumagot ang itim na kuneho sa pinakadiretsahang paraan na posible, ipinakikilala ang sarili, at pagkatapos ay idineklara ang kanyang papel ng walang pag-aalinlangan. Siya ay ang kabalyero ng prinsesa.